Ano ang nararamdaman mo ngayon? Masakit ba? Masarap? Ang sabi ko. Galit ka ba sa akin, love? Bakit ginaganito mo ko? Ang tanong niya habang nakaluhod. Ikaw, galit ka ba sa akin? Bakit mo ako pinarusahan? Ang tanong ko. Paano kita pinarusahan? Ang sagot naman niya. Kilala mo ba si Kevin Sanchez? Ang naitanong ko. Mistula siyang nagulat sa narinig. Tinitigan niya ako. Di mo siya kilala? Ang sabi ko. Ikaw si Kevin? Ang tanong niya. Oo. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap sa buhay. Kung bakit ako naging ganito. Kung bakit ako nagdusa. Pistula siyang natulala sa narinig. Hindi nakaimik. So, naranasan mo na rin ang lapastanganin. Naranasan mo na rin ang pagsamantalahan. Naranasan mo na rin ang mawasak ang pagkatao. Masakit ba? Ang sabi ko. Hindi pa rin siya nakaimik. Halatang nagulat sa nalamang ako pala ang dating kaklase niyang palagi niyang inaapi. Kulang pa nga yan eh. Diba sinaksak mo ko? Diba pinasakan mo ng bote ang tumbong ko? Ang dugtong ko pa. Doon ko na siyang nakitang humagulgol. Patawarin mo ako, Kevin. Nagsisisi na ako. Ang sagot nito. Pagkatapos nangyari ng panghahali ng grupo ko sa'yo, nakakonsensya ako. Hindi ako makatulog. At nang umalis ka sa lugar natin, hinahanap kita. Ang sabi niya. Sinungaling? Ang sagot ko naman. Totoo yan, Kevin. Nagsisisi ako sa ginawa namin sa'yo. Patawarin mo ako, Kevin. Ang sabi nito. Hindi ako naniniwala. Hindi kita mapapatawad. Alam kong sinasabi mo lang yan dahil kailangan mo ng pera. Dahil kailangan mong mabuhay. Tama ba ako? Ang sabi ko. Hindi dahil sa pera, kung kaya ay nanghihingi ako ng tawad. Nagkataon lang na nasa matindi akong pangangailangan. Ngunit kung ayaw mo akong patawarin, walang problema. Kahit matindi ang pangangailangan ko ng pera, kalimutan mo na lang yun. Naiintindihan ko. Ngunit patawarin mo ako, please. At kung hindi mo ako mapapatawad, kalagan mo na lang ako. Please. Uwi na lang ako. Kailangan ako ng anak ko. Kakalagan naman kita talaga eh. Pero, kailangan mo ba talaga ng pera? Ang sabi ko. Oo.
Kailangan na kailangan ko, Kevin. Ang sagot nito. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pera kapag bumalik ka sa 1 linggo. Ang sambit ko. May plano na naman kasing nabuo sa aking isip. At kinalagan ko siya. Nagmamadali siyang umalis. Bago siya nakalabas ng pinto, sinabi niya na, nagsisisi na ako, Kevin. Sana ay mapatawad mo ko. Papatawarin kita kapag bumalik ka sa 1 linggo. Ang sabi ko, ngunit hindi na siya sumagot. Tuloy-tuloy lang siyang umalis. Nagmamadali. May ilang minuto mula nang umalis si Ivan, bumukas ang pinto ng aking kwarto. Si Marlon. Nanatili lang siyang nakatayo sa bungad ng pinto. Ang sama mo! Hindi ko akalaing ganyang kakasama. Ang nasabi niya. Marlon, hindi mo alam ang kwento ko. Hindi mo alam kung gaano kasama ang taong yun. Ang sagot ko sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ng taong yun sa'yo? At kung pahirapan mo siya, ay parang sagad sa buto ang galit mo sa kanya. Ang sagot nito. Tama ka. Sagad sa buto nga ang galit ko sa kanya. Ang nasagot ko. Hindi ka Diyos para magparusa ng taong may kasalanan. Hindi na nakipag-argumento pa si Marlon. Kagaya ni Ivan, dali-dari din siyang tumalikod at umalis. Pero nagmamatigas pa rin ako. Sa isip ko, ako pa rin ang tama. Hindi lang kasi alam ni Marlon ang naranasan ko. Hindi niya alam ang buong pangyayari. Ngunit, marahil ay dahil sa matinding puot ko kay Ivan. Kung kaya ay ganoon na lamang ang aking naging reaksyon. At pati ang aking inay na simula nung bata pa ako na hindi ko nasasagot. Sinasagot ko na. Dumating ang araw kung saan ko sinabihan si Ivan na dadalaw. Naghintay ako. Umaga, hindi siya dumating. Sumapit ang hapon, hindi pa rin siya dumating. Hanggang 6:00 ng gabi, wala pa ring Ivan ang sumusulpot. Sa galit ko, pinuntahan ko ang bahay ni Ivan. May sinabi kasi siyang address ng bahay niya. At bagamat hindi ko pa napuntahan, alam ko naman ang lugar. Tila isang bulkan ang naramdaman kong galit sa kanya. At naisip kong dahil hindi siya sumipot, lalo ko pa siyang pahihirapan. Pinasok ko ang kotse ko sa kanilang lugar at nagtanong-tanong. Hanggang sa natumbok ko ang tinurong bahay. Ngunit laking gulat ko nang nakitang maraming tao sa labas ng barong-barong na yon. At maliwanag ang paligid. Imbis na lalabas ako ng sasakyan, inaninag ko na lamang muna kung ano ang mayroon. Excuse me po. Yan po ba ang bahay ni Ivan Jimenez?
Ang tanong ko sa isang taong dumaan. Opo, yan nga po. Ang sagot nito, bakit maliwanag sa bahay niya? At ang daming tao. Ang tanong ko, kahapon namatay yung anak niya. Dati na may sakit ito at kailangan sanang maipagamot na. Dahil tumindi na ang sakit at dapat nang maoperahan. Kaso walang pang-opera. Kaya nalungkot si Jun. At kaninang umaga lang, nakita naman ng mga kapitbahay na nakalambitin na siya sa loob ng kanyang barong-barong. Nagbigti sa tindi ng sama ng loob. Nagkapatong-patong na kasi ang mga problema. Iniwan ng asawa, may sakit ang anak, walang pera. Hindi na niya nakayanan pa ang mga problema niya. At alam mo ba, dating mayaman ang pamilya niya. Kaso, nang namatay ang kanyang ama, doon na nagsimulang bumaliktad ang buhay niya. Ang kwento nito, hindi ko na hinantay pang tapusin ng taong pinagtanungan ko ng kwento. Pinaandar ko na lang ang aking kotse at tila wala sa sariling minaneho ko ang kotse pa uwi ng bahay. Pakiwari ko, binagsakan ako ng isang mabigat na bagay sa aking narinig. Hindi ko lubos mailarawan ang aking nadarama. Nagulat, nakonsensya, naawa.